Anak ka ng tipaklong, Mark Villar. Ito, basahin nyo to. Ang pinakakawalangyaan ng fake news na to. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation is hereby blacklisted or suspended for a period of 1 year. Alam nyo mga kababayan, if there's one thing mga kababayan na napakagaling ng mga DDS, yan po ay sa pamimeke ng balita. Yan po ay sa pagsisinungaling. Yan po ay sa pagsisiguro na ginugulo ang sistema at pagkakaintindi ng taong bayan sa current event. Ang bagong drama ng mga DDS, mga kababayan, kay Pinoy daw nag-umpisa ang problema ng korupsyon sa flood control. Tapos, binigyan daw ng solusyon ni Rodrigo Duterte. At si PBBM daw ang kumikita. Ano ba naman kalokohan? Kasi ang lala ang lala nung kasinungalingan dito, guys. Ang nakakatawa kasi dito, wala naman silang pinapakita na impormasyon o data tungkol dito. Aquino started it, Duterte blacklisted it. Blacklist daw, guys. Blacklist daw ni Digong. Duterte blacklisted it and Marcos cashed in. Ito ho mga kababayan, ang sagot nila sa sinabi ni Sara Diskaya or sa pag-amin ni Sara Diskaya na namayagpag sila sa flood control projects noong 2016. Hindi naman sila nagbibigay ng hindi naman sila nagbibigay ng numero. So, i-correct na lang natin ay yung actual na post nila. Di tinama natin mga kababayan, sabi ko, Aquino started it, Duterte got rich from it, and Marcos destroyed it. Yan talaga ang tunay na sequence. Yan talaga ang tunay na ganap, mga kababayan. Kasi, ano bang ginawa ni Digong nung panahon niya? Di ba wala? Meron pa akong isang nag-send sa akin ng isang post. Ng isa sa mga stupids. Bakit pa tayo babalik sa 2016 to 2022 kung ito naman pala ang katotohanan? Hindi raw siya naniniwala kung sino man tong stupids na to na sa PR stunt ni Bongbong Marcos dahil ang goal lang naman daw talaga is ibalik sa mga Duterte ang kasalanan. For sure, ang mga Duterte ang i-investigate one of these days at hindi ang mga contractors, sabi. Ayan, tapos pinost niya tong kay Diskaya na nanumpa bilang kandidato ng PFP sa Pasig. Tapos, etong isa pang contractor na tumakbo bilang House of Representatives na sa PFP rin. Na kalyado nga raw ni PBBM. Taga PFP rin daw siya. Si Francis Cuyop. So ngayon mga kababayan, parang sinasabi nila na hindi, inosente dito si Digong. Oo, nag-blacklist nga si Digong eh. Ang dapat sisihin talaga dito si Bongbong Marcos kasi kalyado niya yung mga contractors. Sabi. Let's debunk this first. Hindi ko itinatanggi ng PFP na kasama nila sa kanilang kampanya nitong 2025 ang dalawang contractors na to. Dahil naging miyembro naman talaga sila. Pero mga kababayan, karapatan ho nilang tumakbo. Dahil nung panahon na yon, wala pang kontrobersyang ganito na sumasabog. Kailan lang ba sumabog ang issue netong flood control? 2025, bago mag-SONA si PBBM. Ito, nanumpa siya. Itong Diskaya, nanumpa sila August 30, 2024. Meron na bang intriga niyan? Pagdating sa contractors? Pagdating sa mga senatongs? Wala pa. Presumption of regularity ang tawag dyan, mga kababayan. Hanggat wala ka na ipapakita na bagay na will incriminate an individual, you will presume na maayos sila. Ganon din na nangyari dito kay Cuyop. Isipin mo, malinis sila kasi wala naman kayong pinapakitang ebidensya na may ginagawa silang mali during the time. Panahon ng eleksyon 2020. Nung nilaunch ni PBBM yung sumbong sa Pangulo, doon lang din natin nalaman na mayroon palang mga malalaking kontraktor. Kailan lang yun? August. At nung nakuha na niya ang resibo, nung nakuha na niya ang ebidensya, itinago ba niya? Hindi.
tinago? Anong sinabi ni Presidente? Pakinggan natin yung sinabi niya. Is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? Dinadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi na kita kaalyado kung ganyan ang ginagawa mo. Ayaw na kitang kaalyado. Grabe naman si Mr. President, masyado naman pinapahiya ang mga DDS. Bakit? Kasi nung si Digong ang nakahuli ng mga tiwaling kontraktor, may ginawa ba siya? Wala. Karamihan yan, it's the regional director, ipalalabas nila na may project pero wala, so ghost project. Tapos sabi niya, ito, I think they are plenty and I dare say most of those who will be fired will come from DPWH. So nasaan po yung mga natanggal? May listahan ba kayo na natanggal? As usual, in true Duterte fashion, mangangako pero mapapako. Standard na ho yan mga kababayan. Basta ho pag may pinangako ang Dutertes, itaga nyo sa bato, mapapako yun. Alam ni Rodrigo Duterte na may may katiwalian sa loob ng DPWH pero hindi natanggal si Mark Villar. In fact, naging senador pa. Si Mark, tahimik lang. Etong sa panahon ni Presidente, anong ginawa? Tinanggal DPWH Secretary, pinalitan. Tiwali eh. Or kung hindi man tiwali, command responsibility. Kasalanan niya kasi yun kung bakit lumala. Yun ang tawag doon. November 6 yung announcement ni Digong. November 6 din, si Villar nag-blacklist ng 25 kontraktor. 25 kontraktor mga babae. Talaga blacklist. Alam nyo mga kababayan, if there's one thing mga kababayan na napakagaling ng mga DDS, yan po ay sa pamimeke ng balita. Yan po ay sa pagsisinungaling. Yan po ay sa pagsisiguro na ginugulo ang sistema at pagkakaintindi ng taong bayan sa current event. Let this be a warning daw sa mga contractors that this administration of President Rodrigo Roa Duterte is serious in its anti-corruption drive and will not tolerate those who bagged big amounts of civil works contract but deliberately violate the law for personal gains, sabi ni Secretary ng Senator Mark Villar. Secretary Villar issued on January 31, 2020 a blacklisting order to St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, which has 8.8 billion pesos worth of contracts for various projects, was suspended for the delay in implementation of a building project in Indang, Cavite. Yan, St. Gerard. Nasuspend daw siya, guys. Itahan natin yung order. Ito yun, no? 2020. January 31, 2020. Ayan malino na malino yan DPWH na papeles yan, guys. Blacklisting of St. Gerard Construction. Anak ng tipaklong Mark Villar. Ito, basahin nyo to. Ang pinakakawalang yaan ng fake news na to. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation is hereby blacklisted or suspended for a period of 1 year. 1 year? Naglolokohan tayo. Ito ba ang blacklisting sa definisyon ng DDS? Blacklisting to? Tipaklong to mga DDS na to. Ang huli kong pakakaalam ng blacklist ay hindi ka papayagan for a period, may period naman talaga pero indefinite, until that you have proven yourself to be capable and credible to continue with the project. Yun ang alam ko sa blacklisting. Iba yata ang ibig sabihin ng blacklist para sa mga DDS. Ang blacklist para sa kanila, pahinga ka muna. Ito ang sarsuela, Sara Duterte. Oo, ito yung sarsuela na sinasabi niya. Yung sarsuela palang sinasabi niya, mga kababayan, ay nag-a-apply hindi sa BBM administration kung hindi sa panahon ng tatay niya.